Bakit mahalaga ang praying life? Marahil namamangha po tayo sa mga matagumpay na karakter sa Bible. Paano kaya nila napanatili ang kanilang pananampalataya? Bakit kaya sila masyadong malapit sa Diyos? At bakit nalugod ang Diyos sa kanila? Ang sikreto po ay prayer or panalangin. Makikita po natin sa Bible na ang common denominator sa mga taong naging matagumpay sa kanilang ministeryo ay prayer. Si Hannah po ay prayerful. Si Esther ay prayerful. Si David po ay prayerful din. Ganon din kay Joshua, kay Paul, kay Peter at kay Daniel. Lahat po sila ay prayerful. Ang mga taong para sa kanila ay importante ang panalangin ay sila ay ang pinalalakas ng Diyos. Sila ang merong matatag at malapit na relasyon sa Diyos. Kapatid, kung ano ang ginawa ng ating mga bayani sa Bible ay kaya din po nating gawin. Pero ang susi ay ang praying life. Hindi ko sinabing prayer life, kung hindi praying life. Ano po ang kaibahan ng dalawa? Sabi po ni Dallas Willard, ang kaibahan ng praying life at prayer life ay malaki po. Ang prayer life ay isang programa o activity ng pananalangin sa ating buhay. May time, may lugar at araw. Meron tayong routine na sinusunod para sa panalangin. At may mga tao na kapag hindi nakapanalangin sa oras na yon ay nagigilty po. Feeling defeated at kalaunan ay sumusuko at hindi na lang po ginagawa ang pananalangin. Now, ang praying life naman po ay ang pagiging mapanalanginin sa ating buhay sa lahat ng sitwasyon sa araw-araw. Hindi po ito ibig sabihin na nakapikit tayo na maghapon at nananalangin. Ang ibig sabihin lang po ay meron tayong constant communication sa Panginoon. Meron tayong running conversation sa Diyos. At sa lahat ng ginagawa natin ay aware tayo sa presensya ng Panginoon at isinasama natin siya sa ating buhay sa pamamagitan ng pananalangin natin sa Kanya. Walang masama sa pag-set aside ng oras sa pananalangin. Halimbawa, kung tayo ay nagka-quiet time ng 5 a.m. ay okay lang yon. Pero ang end goal ay hindi yung makapag-quiet time. Bakit? Hindi po nais ng Diyos na maging ritual at formal at may schedule lang ang pakikipag-usap po natin sa Kanya. Kailangan po nating maintindihan na ang prayer ay relationship. Ang panalangin ay pakikipag-usap po natin sa Diyos ng tuloy-tuloy patungkol sa ating iniisip, nararamdaman at kapag may ginagawa tayo ay kasama natin si Lord sa gawain na yun. Kung, for example, nasa trabaho tayo, okay? Si Lord ay hindi lang, kung nasa trabaho tayo ay kasama natin si Lord. Kung kasama natin si Lord ay hindi lang tayo yung gumagawa ng mga dapat nating gawin sa ating trabaho, kundi kasama natin si Lord. Sinasabi natin, Lord, tulungan mo ako kasi gusto kong ibigay yung pinakamagandang report sa boss ko para mag-glorify kita. Lord, tulungan niyo po akong makilala bilang mapagmahal na katrabaho, masibag at productive kasi gusto kong maging ilaw sa aking mga kasamahan. Lord, tama po ba itong iniisip ko? Nagiging critical ako or judgmental. Lord, mali ito. Tulungan niyo po akong magbago. Kung may namit tayong isang tao, kausapin natin si Lord. Lord, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagbahagi sa Kanya ng mabuting balita. Kapatid, ang praying life ay sa lahat ng ating iniisip, pinaplano at ginagawa sa maghapon ay kausap natin ang Panginoon. At tanungin po natin ito sa ating sarili. Gaano tayo kadalas nananalangin? Sinusubukan lang ba nating isingit ang panalangin sa ating buhay o nagde-develop tayo ng isang praying life o tuloy-tuloy nagpakikipag-ugnayan sa Diyos? Magkaiba po yung nananalangin tayo dahil meron tayong gustong gawin ng Diyos para sa atin kaysa na pagsisikap tayo na mamuhay na kasama ang Diyos araw-araw. Ang tagumpay po natin ay nakasalalay sa ating praying life. Yung pananalangin natin ay hindi magpapabago sa Panginoon. Kung hindi, yung praying life natin ang magpapabago sa relationship natin sa Diyos. Kapag lumalago ang relationship natin sa Panginoon ay mas lumalakas rin tayo at lumalaki. Kapag naman humihina ang relasyon natin sa Panginoon at hindi lumalago ay mas mahina tayo at mas maliit. Ganyan po ang praying life. Ito ang naglalagay sa atin sa posisyon na malapit sa Diyos. Isang relasyon na patuloy na lumalago. At dahil dito ay ito po ang pag-uusapan natin. Introduction lang po yun mga kapatid. Ano-ano ba yung mga benefits kapag pinapractice natin yung consistent praying life? Kung bago po tayo dito sa ating Facebook account or sa ating YouTube account ay tapusin niyo po ang mensahe, ang message po na to upang magkaroon po tayo ng power, magkaroon tayo ng victory, magkaroon tayo ng healing, magkaroon po tayo ng wisdom, na magkaroon ng direksyon na kakailanganin natin sa pagpapatupad ng layunin ng Panginoon sa ating buhay. Ano-ano nga ba ang benefits ng isang mapanalanginin na buhay? First, proves our faith in God. Pangalawa, advance us as an overcomer. And pangatlo, walks us in the presence of God. So, bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko po kayong suportahan ako sa adhikain kong ito, ang makapagbahagi po ng mga salita ng Panginoon through social media platforms. At kung kayo po ay nabibless, ay maaari din po ba nating i-share ang blessing na to sa ibang tao or sa inyong mga kakilala upang sila din po ay mabless. Sa pamamagitan po ng pag-share ng ating mga videos sa kanila ay mabibless na po sila. Okay? At tuloy po tayo.
why a praying life is important. So, dahil po importante ang praying life or ang mapanalagining buhay dahil ang prayer ay unang-una it proves our faith in God. So, sabi po sa Romans chapter 12 verse 12, at dahil may pag-asa kayo sa buhay, magalak kayo. Magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Ang konteksto po na ito ay kahit na sa mahihirap na sitwasyon ay iisipin pa rin natin yung pag-asa sa hinaharap. Yung pag-asa pagkatapos ng buhay natin dito ay makakasama natin ang Diyos sa langit. Kaya nga sabi ni Pablo, magalak kayo. Hindi ka magagalak sa pinagdadaanan mo, pero magagalak ka dahil merong pag-asa. Mananampalataya ka na hindi dito sa lupa natatapos ang buhay. Ang mahirap na pinagdadaanan natin dito ay hindi maikukumpara sa nag-aabang sa atin na blessing sa kabilang buhay. Kaya nga sabi ni Pablo, magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Parang sinasabi niya na kahit anong mangyari, panatilihin natin na nananalangin. Bakit? Kasi ito ang magpapatunay ng ating pananampalataya sa Diyos at sa kanyang pangako sa atin. The more tayo na nagpapatuloy sa pananalangin at pakikipag-usap sa Panginoon, ay the more na pinapakita ng Diyos, sa Diyos, or na naniniwala tayo sa Kanya, sa Kanyang mabuting mga gawa, okay? Na siya ay tapat na Diyos, na siya ay mapagmahal na Diyos, na siya ay hindi sumisira sa Kanyang pangako. Lord, hindi ko maintindihan itong nangyayari sa aming mag-asawa. Ang tagal ko na itong pinapanalangin sa inyo. Kaya lang hanggang ngayon ay hindi ko pa din nakikita ang inyong sagot. Pero Lord, kahit anong mangyari ay mag-aantay ako at magtitiwala pa rin po sa inyo. At kapag nakikita ng Diyos ang ating pananampalataya, diyan siya nalulugod o napiplease. At kapag nalulugod siya sa atin, ay mas lalo niya tayong pinapalakas, mas lalo niya tayong ginagabayan, at mas lalo niya tayong pinapalago. Itong ganitong kalagayan ang ayaw na ayaw mangyari sa atin ni Satanas. Gagawa siya ng paraan upang hindi tayo magkaroon ng tuloy-tuloy na pananalangin sa Diyos. Ang gusto ng Diablo ay kapag meron tayong problema ay ititigil natin ang pagtawag sa Diyos. Ang gusto ng Diablo ay magdududa tayo sa Kanya. Ang gusto ng Diablo ay mag-focus tayo sa problema at isipin na walang pakialam ang Diyos sa atin. May nagsabi, Satan knows that prayer spells his defeat. He'll fight you more to keep you from praying than any other thing you do. Sometimes he will even encourage you to other specific activities because he knows how fruitless they are. Hindi takot ang Diablo na kapag tayo ay nagsisimba kapag linggo. Hindi takot ang Diablo pag nagvo-volunteer tayo sa church. Hindi siya takot pag naging ministry leader tayo. At tinatanong natin, Ate Jen, kung ganun, saan pala takot ang Diablo? Kapatid, takot siya kapag nagsisimula na tayong maging intimate sa Panginoon. Takot siya kapag nagsisimula na tayong maging malapit sa Diyos. Nag-aalala na siya kapag may running conversation na tayo sa Panginoon sa lahat ng ginagawa natin. Ang ibig sabihin po ay hindi na nakakulong ang prayer natin sa umaga o kapag linggo o kapag may Bible study lang. Kung hindi, natututunan na natin na makipag-usap sa Diyos sa lahat ng area ng ating buhay. Kung nasa bahay tayo ay pag-uwi pa lang natin ay ligtas tayo ay nagpapasalamat na tayo sa Diyos. Habang kumakain ay nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi kasabay natin yung ating mga anak at asawa at nagpo-provide na ng ang Panginoon at ina-acknowledge natin na kung ano man ang meron tayo ay bigay lahat ng Panginoon. Tapos habang naglilinis tayo ng bahay ay nagpapasalamat din tayo kasi meron tayong bahay at kahit malapit na ang deadline ng ating rent sa kung ano-ano man dyan ay kinakausap natin si Lord. Lord, thank you po kasi ikaw yung nagpo-provide ng aming pang-rent sa mga ganito sa internet, yung pambayad sa internet, monthly internet, sa bahay, o ano man. So, Lord, kikita po kami ng aking batchmate mamaya. Tulungan niyo po ako na makapagbahagi ng mabuting balita sa kanya. 'Di ba? Ang sarap sa pakiramdam na yung mga ginagawa natin araw-araw ay pinapalalangin natin sa Diyos. Kapag nakikita ng Diablo na ganito yung closeness natin sa Panginoon, ay diyan siya takot na takot. To the point na mag-o-offer siya sa atin ng mga bagay na pagkakabisihan natin para mawala sa isip natin ang Panginoon at hindi natin siya maisama sa ating buhay araw-araw. Walang problema kay Satan na umunlad ang ating negosyo at magkapera tayo. Tuwang-tuwa pa nga siya kapag nagiging busy tayo sa pagkita ng pera kasi alam niya na yan ang pwede niyang gamitin laban sa atin para mawalan tayo ng time sa Panginoon. Kaya nga kapatid, mag-ingat po tayo kapag merong tayong tagumpay sa buhay kasi baka ito na lang ang bigyan natin ng pansin at ang Diyos ay isang tabi na natin sa ating buhay. Sabi ni Martin Luther, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Kapatid, para sa isang Kristiyano, ang panalangin ay importante. Hindi tayo pwedeng mabuhay nang hindi tayo nananalangin. Kaya nga kailangan nating magkaroon ng tuloy-tuloy na pananalangin. Hindi tayo susuko kahit ano pa ang ating pinagdadaanan. Sa Luke chapter 18 ay merong isang parable ng isang byuda na naglalarawan ng isang tuloy-tuloy na pananalangin. Ang sabi po sa Luke chapter 18 verse 1, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sa parable po na ito ay malinaw ang purpose kung bakit siya magkukwento ng parable. Ang purpose ay para matuto tayong manalangin at huwag
huwag mawala ng pag-asa. Now, tingnan natin kung ano yung kwento na ito. May isang judge na walang takot sa Diyos at walang pagmamalasakit sa mga tao. At meron ding isang byuda na marahil ay wala siyang panggastos sa isang lawyer. Mahirap lang siya. Wala rin siyang asawa na magtatanggol sa kanya. At ang sabi sa parable ay gusto niyang makamit ang katarungan. Subalit para sa judge ay wala naman siyang mapapakinabangan sa babae na ito. Pangalawa, wala din naman siyang malasakit kahit kanino. Kaya hindi niya ito pinapansin at wala siyang balak na ibigay ang hinihingi nito. Kaya lang kahit wala na ang babae ng mga dahilan para pansinin siya at asikasuhin ng judge ay meron naman siyang katangian na mahalaga. Siya ay persistent, matyaga, determinado at tuloy-tuloy sa paglapit sa judge. Hindi siya hihinto at hindi siya papayag na hindi ibibigay sa kanya ng judge ang katarungan. Lagi niyang pinupuntahan ng judge at sinasabi, bigyan niyo po ako ng katarungan. Nung umpisa ay hindi talaga pinapansin ng judge ang babae pero dahil sa matyaga siyang binabalik-balikan ng babae sa mahabang panahon at nakita niya na wala itong balak na tumigil sa kakulitan sa kanya ay ito ang sinabi ng judge. Sabi sa Lucas chapter 18 verse 5, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. So ano yung point? Gusto ng Panginoong Jesus na ang kanyang mga alagad ay maging persistent sa pananalangin, na hindi tumitigil sa pananalangin at nagtitiwala na dinidinig siya ng Diyos. Kapatid, hindi lang ito para sa mga alagad ng Panginoong Jesus sa New Testament, kung hindi para ito sa ating lahat. Gusto ng Panginoong Jesus na magpapatuloy tayo sa panalangin hindi dahil sa mapipilitan siyang sagutin ang ating panalangin at dahil nakukulitan siya, kundi gusto niya na ma-develop ang ating determinasyon at pananampalataya sa Kanya. May nagsabi, prevailing prayer is the constant knocking at the door without the expectation it will be open. Meron talagang pagkakataon na kailangan nating mag-antay kasi maaaring may ibang plano ang Diyos. Kaya lang ang tendency sa atin ay magduda sa Diyos. Kaya nga ang tuloy-tuloy na pananalangin ang magpapabago sa ating isip at tutulong na mapagtagumpayan natin ang pagdududa. Ang tuloy-tuloy na panalangin ang tutulong sa atin na magkaroon ng pananampalataya at ito ang magbibigay ng encouragement sa atin na patuloy na kumatok sa pintuan ng Diyos dahil pagbubuksan niya tayo. Maaaring iba lang ang paraan ng pagsagot ng Panginoon pero bubuksan niya ang pinto para sa atin. Ang pakikipag-usap din natin ng tuloy-tuloy sa Diyos ay magiging daan para malaman natin ang kanyang kapamaraanan at hindi tayo mahulog sa paghiling ng masyadong demanding sa Diyos. Lord, bakit ako pa? Ang tagal ko nang nag-aantay. Nagsiserve naman ako sa iyo. Bakit wala pa rin? Kapatid, merong sariling paraan ng pagsagot ang Diyos sa ating panalangin. At kapag hindi tayo mananampalataya na mas alam niya ang makakabuti sa atin, ay mahuhulog tayo sa pagdedemand o pagpipilit ng ating kagustuhan. Kaya kapatid, kung nakakakita ka ng kapatiran na parang nawawalan na ng pag-asa na mag-antay sa Diyos, ay wag mo sabihin na ikaw kasi kulang sa pananampalataya. Kasi po, ito yung mas lalong manghihina yung kapatid natin, okay? Lalong magpapahina ito sa kanya. Sa halip ay tulungan natin siya na maunawaan na kailangan niyang matutunang tanggapin ang kahit anumang kalooban ng Diyos. Mananampalataya tayo na sumasagot ang Diyos pero at the same time ay magtitiwala din tayo sa karunungan at kataasan niya kung sakaling hindi niya ibigay ang ating hinihiling. May nagsabi, when I pray, I push. Push stands for pray until something happens. Kapatid, hindi ang ibig sabihin nito ay pipilipitin natin ang kamay ng Diyos na ibigay sa atin ang kahilingan natin. Kung hindi, ipapakita natin sa Kanya na nagtitiwala tayo sa Kanya at merong mangyayari dun sa ating ipinapanalangin sa Kanya. Dahil it's either tayo ang baguhin ng Diyos at hindi ang ating sitwasyon o sa kabaliktaran ay baguhin ng Diyos ang ating sitwasyon. Meron pong isang kwento, story ni Chuck Sackett, okay? So si Chuck Sackett po ay hindi lumaki sa pamilyang Kristiyano. Kaya nung siya ang sumali sa Boy Scout ay gusto niyang makakuha ng God and Country Merit Badge. Kaya ang ginawa niya ay nagpunta siya ng church na malapit sa kanila linggo-linggo. Nag-fill out siya ng kanyang papel at kailangan niyang ipasa para makuha niya ang kanyang badge. Habang nasa church po siya ay merong matandang mag-asawa ang kinaibigan siya. At nagkaroon din siya ng pagkakataon na makapag-sideline sa kanila sa paglilinis ng kanilang garden. Kaya lang hindi nagtagal ay umalis na din si Chuck at nagpatuloy na sa kanyang buhay. 12 years later, nag-convict ang banal na espiritu kay Chuck at tinulungan itong magkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Hindi nagtagal ay isinama ni Chuck ang kanyang asawa para bisitahin ang matandang mag-asawa para magpasalamat sa lahat ng kabutihan na ginawa nila sa kanya. Nagulat siya dahil natatandaan pa siya ng mag-asawa at sa kanilang pag-uusap ay may sinabi ang mag-asawa kay Chuck na labis nitong ikinagulat. Sabi nila na for the past 12 years ay walang araw na hindi sila nanalangin kay Chuck. Alam mo, namangha si Chuck dahil na-realize niya na siya ay nakatanggap ng grace ng Diyos dahil sa panalangin ng mag-asawa. Kung hindi dahil sa mag-asawa, ay hindi siya magkakaroon ng kaligtasan. Kapatid, hindi ko alam kung anong inaantay mo sa Diyos, pero huwag kang magsawa at sumuko. Hindi ka lang mananalangin para sa iyong personal na kailangan, kung hindi sa lahat ng ginagawa mo ay kausapin mo ang Diyos. Dahil ito ang katunayan ng
iyong pananampalataya sa Kanya. Again, mga kapatid, ang pinakaunang benepisyo ng isang mapanalanginin na buhay ay proves our faith in God. Abangan po natin bukas ang pangalawang benepisyo, ang advance us as an overcomer. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating mga sharings. Nawa po ay may natutunan tayo at dalangin ko po na mai-apply natin ang ating mga natututunan sa ating personal na buhay. Nawa po ay magbunga ang mga ito ng naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. God bless po at mag-iingat po kayong lagi.